totoo ang lahat. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Laging una ka. Narito na ang mga benamanong balita ngayong Lunes. Lalaki sa Rodriguez Rizal arestado dahil sa magkasunod na pang-hold up ng convenience store. Bouncer ship ng China namataan ulit sa West Philippine Sea. Pag-imprenta sa mga balotang gagamitin sa election 2025 sisimulan na ngayong araw. Pinoy na nangutang mas dumami noong bare months. Tips para makaiwas sa tinatawag na debt trap. Alamin. At barkada gulan na simula na mamaya sa world premiere ng mga Batang Riles. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Gising na at may pasok na po. Unang Lunes ng 2025, January 6. Darito mga balitang dapat nyo malaman ngayong umaga. Sa dami ng mga pasaherong pabalik sa Batangas Port nitong weekend, mabigat na ang trapiko na sumalubong sa mga motorista sa Calapan, Oriental, Mindoro. Mahigit 100 sasakyan ang naipit sa kalsada sa dami ng mga papunta sa Pantalan, kasunod na mahabang holiday break. Bagi ang mismong Calapan Port na puno ng mga pasahero. Ay sa Oriental Mindoro, PDRMO, umabot sa ikatlong palapag ng Pantalan ang pila ng mga biyahero. Sabi naman ng Port Manager ng Philippine Ports Authority, Mindoro, hindi naman nagkaroon ng pagkaantala sa mga biyahe. Marami lang talagang tao. Para makontrol ang dami ng mga pasahero, nagkaroon sila ng entry passes sa Pantalan at pansamantala ring sinuspinde ang booking system sa Roro cargo vehicles at ipinatutupad muna ang first come, first serve na sistema. Kasi siyempre yung iba talagang Kala ko ano tapos na. Hindi pa. Yung mga may dala sasakyan, lalo na, di ba? Yung mga pumunta ng probinsya, nagroro, dala yung kanilang mga private vehicles. Talagang yung iba kahit sabihin mong may mga nauna na, marami pa rin uuwi. Dahil marami talaga nag-holiday. Kaya naagulat, asais na eh. Di ba? Para... Makapasok nila bukas pa. Baka. Kaya ngayon pa lang sila Ingat po sa biyahe. Ingat po. Samantala, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, sangkaterbang basura ang tumambad sa Maynila mula nung salubong sa bagong taon. Tumpok-tumpok na basura ang naiwan sa tapat ng mga bahay, eskwelahan, kainan, at sa mga palengke. Inirereklamo na ito ng mga residente dahil bukod daw sa apektado na ang kita ng mga negosyo, may mga nagkakasakit na rin. Nangamoy na raw kasi ang mga basura kaya sandamakmak din na ang mga langaw. Humingi ng tawad ang Manila LGU kaugnay nito at sinabing hindi raw naghakot ang kontraktor nila sa basura noong Kapaskuhan at sa lubong ng bagong taon. Pananagutin daw ng Manila LGU ang pamunuan ng dati nilang taga-kolekta ng basura sa lungsod. Bago na raw ang kolektor nila simula nitong January 1. Nagkaroon ng confusion ba yan? Hindi na ikaw ang kontraktor, ito na yung bago, yung kontraktor naman, hindi alam Agad ba yun pag bago na kontraktor titigil ka na ng pagkolekta? Ibig sabihin, hindi serbisyo yung habol mo dyan sa Maynila. Hindi ba? Kundi pananabutahe. Kaya grabe talaga yan. Siyempre, alam mo naman, yung naglaat na ang holiday. At para sa update kaugnay nito, makakapanayan natin mamaya si Manila Mayor Honey Lacuna. Alam mo naman ang basura, isa sa mga corruption dyan sa LGU. Samantala, namataan ulit sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang tinatawag na monster ship ng China Coast Guard. Na-detect ng Philippine Coast Guard ang vessel 5901 o monster ship ng China sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Malapit po yan sa Bajo de Masinloc. Nakabantay ron ng BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft. Nag-radio challenge na ang PCG sa China Coast Guard para umalis sila sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tingin na ating Coast Guard line ng master ship na mandak at manakot ang mga mangis ng Pinoy sa lugar. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. June 2024 nang mamataan ang monster ship na yan ng China malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at binuntutan din ng kaparehong barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa
sa Escola Shoal noong July 2024. Talagang Pag laki, no? tinamag na mastership, malaki. Sobrang laki, yan, no? Talagang pag nakita mo yan, halimbawa yung mga mangingisdang Pinoy natin, pag nakita mo yan, Oo. talagang manliliit ka dyan, di ba? Hindi, Matatakot ka. Si Gulayan nga, napas lang ni David. Eh. Di ba? Walang malaki. Aba, hintayin natin kung ano naman ang paliwanag dyan. Kahit magano kakalaki, kung bastos ka eh, di ba? O ano paliwanag yan ng Chinese Embassy, ba, ano yung Ay wala, ng tayo na presence naman yan? ang pumasok sa kanilang teritoryo. Ganun lang yun. Paulit-ulit is a cycle. Samantala, ngayong araw na sisimula ng pag-imprenta ng mga balota para sa eleksyon 2025. Sa ballot face templates na ipinakita ng Commission on Elections o COMELEC, nakabold ang font ng pangalan ng mga kandidato, iba na ang kulay at may security marks. Inalis na rin ng COMELEC ang mga kandidatong disqualified o idineklarang nuisance. Ang nasa mahigit 1,600 ballot face templates ang magiging basihan ng iimprentang mahigit 70 milyong balota sa National Printing Office. Target ng COMELEC na makapag-print ng 1 milyong balota kada araw. Inihahanda na rin nila ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Sa May 12, 2025 na ang midterm elections sa bansa. Tinignan ko yung listahan eh. May mga nuisance pa rin eh. Marami pa rin, hindi natanggal. Ano kaya paliwanag ng COMELEC doon? Ano? Ay, hindi, siguro na kung mailalim naman sa masusi nilang pag-aaral. Sana, May mga qualifications naman. Baka minsan akala natin nuisance. may nakikita ako qualifications, doon hindi. independent eh. Kasi, Kasi isa sa batayan eh, meron ka bang kakayahang mangampanya? mayroon ka logistics. Senador ganyan. to eh, buong Pilipinas eh. So pag wala kang makinarya, hindi ko alam paano ka mananalo. Although may mga talagang gusto ng tao na independent. Samantala, dumami ang Pilipinong nangutang noong bare months ng nakaraang taon at base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kabilang daw dito ang credit card at motor vehicle loans. Paano itong mababayaran? Maiwasan ang tinatawag na debt trap. Unang tip ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay debt stacking. Ito raw yung unang pagbabayad sa utang na may pinakamataas na interest. Pangalawa, yung debt snowball. Ito naman daw yung pagbibigay prioridad sa bayaran ang mga loan na may pinakamaliit naman na outstanding balance o amount. At pangatlo, ang loan restructuring o paghiling sa mga bangko o lender na gawing flexible at affordable ang pagbabayad ng walang penalty. Payo rin ng isang financial experts, mas mainam na maghanap ng racket o sideline para madagdagan ang inyong income. At para maiwasan ng mag-loan doon o mag-loan dito, loan doon, at hindi na rin matakot kay Judith o due date. Ayan. Pero kung may pag-aaral ng pinakamataas ang utang sa bare months, may pag-aaral ba ng pinakamataas din na ng mga nagbayad? Parang mas nung mataas bare ang months mga din. antas ng hindi nagbayad. Mas marami din talaga yung alam mo, nakakapagtaka naman, bakit ka ba nangutang, ano ba nung nangutang na to, mga walang trabaho? Kasi pagka bare months ka, di ba? May Yan may pangangailangan. pera. Tsaka may pera tao, di ba? May mga bonus. Oo, at gusto nila sumabay sa iba na hindi so yung magarbo, yabang eh. Huwag kang sumabay sa iba kung meron, di ba? Baka malubog ka nga Lalo sa utang. kami nun sa Tondo, sunod-sunod. O Pasko, bagong taon, pesta ng Santo Niño, Ay, sunod-sunod oo yan nga. eh. Di ba? Puro handaan, nagastos lahat. Kaya pag mahal na araw, baon na lahat eh. Sunod-sunod kasi yan. Oo nga pala. Kaya iwasan ang pista natin ng Nazareno ang yan. umutang ng walang responsibilidad. Di ba? Huwag umutang ng higit sa inyong kakayahan na makapagbayad. May umuutang yata, wala nang Bayaran. bigla nawawala. Showbiz Hirit tayo. Good morning! Higan, welcome back! Welcome back! At Ate Sue, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Kaloy, good morning. Good morning, Susie. Happy Happy yellow Monday. colors today for us. Right. Simula na mamaya ang action pack. Uy, excited ako dito. Yung mga eksena sa bagong Kapuso Prime series na Mga Batang Riles. Maikilala na ang barkada na handang makipag-barkadagulan na sina Miguel Tan Felix as Kidlat, Kokoy De Santos bilang Kulot, Rahil Biria bilang Sig, Bruce Roland as Matos at Antonio Vinson as Dagul. Magtatagumpay kaya sila para mailigtas ang minamahal na Sitio Liwanag sa kamay ni Brendon, played by Jay Manalo. Mapapanood din sa Mga Batang Riles ang on-screen comeback ni na Ronnie Ricketts, Diana Zubiri at Roderick Paulate. Kasama ang iba pang mga batihang aktor at aktres. Mamayang 8 p.m. na ang world premiere ng Mga Batang Riles pagkatapos ng 24 oras. At mamaya, bibisitahin natin sila sa kanilang taping kasama si Shaira at si Sean. Live na live. Abangan niyo yan, mga kapuso.
Sino kaya yung mga Pinto. actors na mga kasama natin sa set visit Kasi mamaya, no? usually hindi naman lahat-lahat Naka-call. nandun di ba? Oo. We'll see. Abangan mamaya. Susunod naming ihirit, taasingin sa contribution rate ng SSS epektibo na ngayong Enero. At Manila Police District may inspeksyon sa Quirino Grandstand bago ang pahalik o pagpupugay sa Nazareno bukas. Manatiling nakatutok dito sa inyong Pambansang Morning Show. Unang hirit. Beach ball. O yung mga nakatutok ngayon sa unang hirit, sweswertihin. Lalo na yung mga kapuso nating sumali rin sa gold coins dito sa Lucky 25! Ito nga ang anak ni Imelda Montemayor nakisalon ng gold coins bago pumasok sa school. Aba! Ang galing! Ang galing, ha? Dahil dyan para sa iyo itong 1,000 pesos. Yay! Buong linggo yan. Congratulations! Araw-araw po may bonggang sorpresa kami sa mga solid na nakatutok. Kaya lagi kayong mag-alarm ng maaga. Igan, salamat sa pakitambay. Mga Igan, salamat sa pagbisita. Jasmine Curtis Smith! Congratulations to anak! Makita-kita ulit tayo bukas dito lang sa inyong Pambansang Morning Show kung saan 25 taong laging una ka sa balita, serbisyo at saya. Ito ang Unang Hirit! Happy birthday! JJ Marcale! JJ Marcale! News content Aming news content specialist. specialist, aming researcher, Ah, si Rihanna Rihanna! Inosanto! Ayan. Riri! Happy birthday! Sampal, ano yan? Sampal club. Sa